Alam nyo, mahalaga ang paggawa ng desisyon sa buhay natin. Do you believe that? Amen? Mahalaga po yan. Kaya makinig kayo sapagkat salamat na meron tayong simbahan na tinuturuan tayo kung paano gumawa ng desisyon sa buhay natin o mga decisions. Luke 17. Amen? O kayong mga nakapakinig na ng preaching na ito, makinig ka pa rin sapagkat kailangan mo pa rin ito. Maganda, alam nyo, nauulit-ulit ang mensahe ng Diyos sa atin para maunawaan natin lalo ang mensahe. Luke 17, in verse number 11. Luke 17, verse number 11. Okay, so, can you shout amen kung nandiyan na kayo mga kapatid? Alright, verse number 17, ang sabi niya, verse number 11, and it came to pass, as he went to Jerusalem, salitan na lang tayo sa pagbabasa, 19, sabay-sabay tayo. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. And Jesus answering said, where were not 10 cleansed, but where are the 9? Okay, sabay-sabay tayo. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Wow. Now, pag-usapan natin, decisions. Amen? Na mamaya, alam niyo, maganda to, lalo na kayo, mag-take note niyo ito kasi napakaganda ito. Alright? Sige, tayo po'y manalangin. Bow your heads please. Dakilang Diyos, kami po'y dadako po sa pagpapahayag, pakikinig ng inyo pong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po ako na mag-deliver or mai-deliver ko, Panginoon, na maayos ang inyong mensahe sa inyo pong mga minamahal na anak, Panginoon. Please, save the unsaved and baptize the converts of God. At dalain ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa mula sa inyong salita. Sawayin niyo po ang dyablo, Panginoon. Huwag payagan na makikialam po sa mensaheng ito, Panginoon. Please, help us, help everyone na makarating ang mensahe sa kanilang mga puso at isip, Panginoon. Maging batayan po, basehan ng aming buhay araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated. Now, makinig po na maayos, lalo na mga tatay. Everybody sit down please. Alright. Sige, alright. Handa na kayo makinig. Amen. Okay, maupo na maayos. Dito ang tingin, makinig. And then, baka may mga nagluluto pa doon. Pakisabi na tama na yung pagluluto, mamaya nang magluto. Alright. Okay, makinig muna. Kasi bago ko kayo dalhin sa mensahe, meron muna akong ibibigay sa inyo na napakahalagang gawin natin bago tayo gumawa ng decision o mga decisions sa buhay natin. Alright? Naunawan niyo ba yung salitang decision na sinasabi ko? Pag sinabi nating decision, mga kapatid, ay yung isang bagay na pinag-isipan mo, na sasabihin mo, ito ang gagawin ko. Okay, nakuha nyo? Nakuha ninyo? Iyan po ang ibig sabihin ng decision. Halimbawa, okay, katulad ngayon, bakit kayo nandito ngayong umaga? Sapagkat gumawa kayo ng decision na pumunta sa lugar na ito. At kayo nakarating sa lugar na ito, mga kapatid, sapagkat gumawa kayo
ng decision sa inyong sarili na pupunta ako sa PMA Baptist Church ngayon, pupunta ako, mag-worship ako sa Panginoon, makikinig ako ng salita ng Diyos, magsisimba ako. Okay, nakikinig? So kaya kayo ngayon nakarating dito at nandito nga kayo, bakit? Sapagkat gumawa kayo ng decision ngayong umaga o kaninang umaga. Alright? Am I clear, mga kapatid? Ngayon, i-consider nyo muna ito bago tayo pumunta sa mensahe. Alam nyo, maganda isulat nyo ito. Dahil araw-araw tayong gumagawa ng decision. Amen? O, katulad na limbawa, naligo kayo kaninang umaga. Gumawa kayo ng decision. Nag-isip kayo, tama? Maliligo ka ako o hindi na? Tama? So napag-isip-isipan nyo, malamig ang tubig, hindi na. Come on, amen. Naunawan niyo ba ako? Pagkatapos yung nag-breakfast, magtututbrush ba ako o hindi na? So napag-isip-isipan nyo, ay hindi na kasi malamig pa rin ang tubig. Alright, amen. O, naunawan niyo ba ako, mga kapatid? Ha? Nakakatawa din yung kaya. Oo, pero hindi naman kayo natatawa. Okay lang. Kasi seryoso kayo. Alright. So, pinili nyo na mag-toothbrush o maaring pinili nyo na hindi mag-toothbrush. Pinili nyo na hindi maligo o pinili nyo na maligo. Pinili nyo na magbihis o maaring pinili nyo hindi na magbihis. Kaya ang suot nyo ngayon, yan yung suot nung iba galing sa tulugan. Pero lahat ng yan ay bunga ng desisyon. Nakikinig, amen. Lahat po yan ay bunga ng ating mga paggawa ng mga decision sa ating buhay. So ngayon, ang tanong, how to make a decision? Alright? Sulat nyo yan. How to make a decision. Lalo na kayo. Ha? Makinig kayo. Alam nyo ba, yung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo, that's another decision. Nakikinig? Nakikinig ba kayo? Alam mo nyo ba yung pag-aasawa ay napakahalagang desisyon? Ito na bang pipiliin ko o hindi ko pipiliin ito? That's decision. Now, why? Please, i-consider nyo muna ito. The parameter of making decisions. Sulat nyo muna. The parameters of making decisions. Alright, number 1, information. Sulat nyo muna ito. Number 1, pag sinabi nating parameter means yung limit, yung boundary. Alright, nakikinig mga kapatid? Nakikinig. Mag-amen naman kayo para nagkakausap tayo na maayos. Alright. So the parameters of making decisions. Alright. Number 1, consider the information. Number 2, examination. Number 3, elimination. Number 4, illustration. Alright? Nakikinig kayo mga kapatid? Pag gagawa tayo ng decision sa buhay natin, kinakailangan kumuha muna tayo ng mga information. Nakikinig? Information. Ngayon, pag gumawa kayo ng information to make a decision, consider what is the source of your information. Halimbawa, tinan nyo na maigi, magsisimba ako. Nakikinig ba kayo? Magsisimba ako. Gagawa ka ng desisyon na magsisimba ka, umaga, hapon. Ano ang gagawin mong source ng inyong information? Ano dapat? Ano? Bible. Nakikinig kayo mga kapatid? Kasi Biblia ang nagsasabi na huwag ipagpapaliban ang pagtitipon. Tama? So that's the accurate information. Naintindihan ba natin? Pag tayo ay gagawa ng desisyon na magsimba umaga
o hapon, bawat pananambahan, what is the best source of information? Bible. Ulitin nga natin, ano ang best na information natin? Alright, hindi yung problema mo. Hindi yung gagawin mo, hindi yung trabaho mo. But the Bible is the accurate information why we must decide to go to church. Amen? Number 2, kinakailangan i-examine mo muna yung gagawin mong decision. Amen? I-examine mo. Katulad ng nasabi ko, paano i-examine yung ginawa mong decision? Where your information came from. Alright, nakikinig mga kapatid? Saan nanggaling yung information mo? So, kinakailangan examine mo na maigi. And then, number 3. What's number 3? Elimination. Alright. Anong ibig sabihin yan? Kinakailangan because decision is a cutting off. The etymology of the word decision is cutting off. Anong ibig sabihin ng etymology? Yung origin ng word na yan. Paano na-create yung word na yan, yung word na decision. So pag sinabi mong decision means a cutting off. Ibig sabihin, learn to cut off any options. Kasi marami kang option, di ba? Tingnan mo, gumawa ka ng decision. Tingnan nyo maigi ha? Gumawa ka ng decision na pupunta ng simbahan sa araw ng linggo, umaga, hapon, pero marami kang mga options. Nagkikinig kayo mga kapatid? Ay, nag-invite si kumare. Oy, nag-invite si kumpare. Oy, maglalaba ako. Or, mamamalengke ako. Oy, ang dami mga options, tama? Oy, sabi ni Garcia, uy, may date ako. Ha? Uy, meron akong kausap ko yung ex ko. Tama? Uy, may schedule ako sa kabit ko. Kung ano-ano. Tama? So maraming mga option. So decision means cutting off. Kinakailangan, i-cut mo yung mga ibang options mo at isa lang ang ititira mo. That's decisions. Amen? And then, mga kapatid, kinakailangan meron kang illustration. Pag natanggal mo na yung mga dapat tanggalin at nag-come up ka na ito talaga ang decision mo sapagkat meron kang best information na examine mo na maigi and it is time now to eliminate. Ikakat mo na yung mga dapat, hindi dapat. So, nag-come up ka, nag-conclude ka, ito na lang talaga. So, what's number 4? Illustration, alright. Kung ikaw ay gagawa ng illustration, kukuha ng illustration or example, what are you going to use it? Naintindihan? Ang kailangan mong gamitin at ang pinaka-source mo pa rin sa iyong illustration, use biblical illustration. Alright? Nakikinig mga kapatid? Nakikinig ba tayo? Mga tatay, kasi marami mga tatay hindi marunong gumawa ng desisyon. Mga nanay, maraming pabara-bara na mga nanay. Mga kapatid, kaya ko tinuturo sa inyo ito mga kapatid, because sabi ng Biblia, let all things be done decently and in order. Kaya minsan magulo ang pamilya sapagkat walang kaayusan. At kaya walang kaayusan kasi hindi marunong gumawa ng decision si tatay. Hindi marunong gumawa ng decision si nanay. Therefore, yung mga anak mo hindi rin marunong gumawa ng decision. So, anong aasahan nyo ngayon sa loob ng inyong pamilya? Magulong pamilya. Hindi magsisimba si tatay ng umaga, si nanay magsisimba na ng hapon, si tatay hindi magsisimba ng hapon, yung mga anak kung saan-saan pumupunta na ng hapon. Is that your best decision? May I ask you? May I ask you, is that your best decision? Makinig kayo. Hindi nyo ba alam na bawat decision natin pwedeng maapektuhan yung ating future? Pwedeng makasama
at pwedeng makasira at pwedeng makabuti. Kaya kayo, sinasabi ko kayo, dyan. Matigas pa rin ulo nyo, hindi kayo nagsisimba ng hapon. Nandito nakita ko si Buboy. Ayan, si Buboy. Pakinggan nyo to. Sa katigasan ng ulo nyo yan, kayo mga hindi bumabalik ng hapon. Alright. Magpatuloy kayo. Mas pinipili nyo pag hapon, wala na kayo simbahan. Samantalang pag nasa simbahan kayo, napakaganda. Makikinig kayo sa salita ng Diyos upang tutulungan kayo na gumawa ng siguradong desisyon sa bawat decisions na gagawin natin sa buhay natin. Or else, mga kapatid, dalawa lang yan. Makakasira sa pamilya ninyo at pwedeng makabuti. But nakakalungkot, most of our decisions ay nakakasira sa ating mga kinabukasan. Tapos mamaya iiyak-iyak kayo pag nagka-problema kayo. Ha? Alright. Please, i-consider nyo muna yung mga bagay na yan. Nakikinig kayo? Nakikinig po ba kayo? Now, let's go to our text now. Punta na natin yung ating text. Now, yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, this is now the illustration. This is now the biblical illustration. Nang tanong ko sa inyo, sino po sa inyo dito? Please, be honest. Sino po sa atin dito? Na ibig sabihin na makapagtaas ng kamay ay hindi pa kayo ni minsan nakaranas gumawa ng desisyon. Alright. Sa makatuwid, lahat tayo nakakaranas gumagawa ng desisyon. Parang hindi kayo nag-i-amen eh. Umamen nga kayo ng malakas kung kayo ay nakaranas ng gumawa ng desisyon. Alright. Tanong mga kapatid, sa makatuwid mga kapatid, kung lahat tayo nakakaranas araw-araw, bawat oras, bawat segundo, gumagawa tayo ng iba't ibang mga decision sa buhay natin. Ang tanong ko mga kapatid, kinakailangan ba talaga na masigurado natin na pag gumawa tayo ng isang decision ay maayos? Amen ba? Amen ba? Kaya nga sabi natin palagi, mahirap gumawa ng isang desisyon, wag padalos-dalos sapagat ang pagsisisi wala sa unahan, laging nasa hulian. Magsisi ka, wala na, tapos na, wala ka na magagawa dyan. Amen. So, tinan natin. Alright, let's go to our text. This is now the illustration. Amen. Sabi ng Bible dito, isang araw ang Panginoon nangangaral. Saan po siya nangangaral? Of course, nandun sa Jerusalem. And as He passed through the midst of Samaria, siya po ay nag-cross po siya sa kalagitnaan ng Samaria. Ibig sabihin, nandoon po yung mga Samaritans and nandoon din po yung mga Galileans. So ibig sabihin, nandun yung mga Hudyo at nandun yung mga half-Jew. Yan po yung mga Samaritan. At itong mga Hudyo, itong mga purong Hudyo, at saka itong mga Samaritans, alam mo nung araw ay meron po silang tinatawag na alitan. Hindi sila in good term. Nakikinig? So meron silang alitan, meron silang gap. Hindi sila nagkakaunawaan. Oo, yan ho ang relationship ng mga Samaritans with the Jew. So ang Panginoon ay nangangaral doon sa mga lugar na ito. At ang sabi ng Biblia, and as He entered into a certain village, there met Him 10 men that were lepers. Alright. So, habang siya ay pumasok, nung siya ay pumasok sa isang village, nakita siya ng mga 10 kalalakihan na merong lepers, merong leprosy, merong ketong. Nakikinig? May sakit na ketong. Nakikinig ba tayo? Natutulog na kayo? Nakikinig ba? Ayan, alright. So ano yung nakakita sa kanya? 10 may ketong. Amen. Amen. May lepers, may leprosy. Ayan. Nakita ang Panginoong Jesucristo. At sabi nila sa Panginoong Jesucristo, and they lifted up their voice. Sumisigaw sila.
Sabi nila sa Panginoong Kristo, Jesus, Master, Jesus, Master, have mercy on us. Siyempre mga kapatid, ikaw nga naman may sakit ng ketong, tama? Nakita mo yung pag-asa. Ibig sabihin yung siguradong magpapagaling sa'yo kung hindi ka pa sisigaw. So sumigaw sila, Jesus, Master, tulungan nyo kami, have mercy on us. Tulungan nyo po yung mga natutulog sa preaching. Amen. And then sabi ng Bible dito, sabi ng Panginoon, alright, go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Alright, now makinig kayo, quit moving now. Makinig, ano sabi ng Bible dyan? Nung sila ay, ang sabi ng Panginoon, sumisigaw sila, Jesus, Master, have mercy on us. Sabi ng Panginoon sa kanila, sinagot ng Panginoon, alright, pumunta kayo doon sa priest at magpakita kayo doon sa priest, sa mga priest. Kasi noong araw, ang mga priest lamang ang may authority na magsasabi na sila na ay magaling. Itong mga may sakit na ketong, nakikinig kayo? Sila lamang ang may karapatan na magsasabi, hey, huwag kayo matulog. Huwag matulog. Gumising kayo, huwag kayong matulog, please. Ha? So sabi ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo doon sa priest, magpakita kayo doon sa mga pari. Iba yung pari ngayon hindi ho. Hindi po yung mga katolikong pari, hindi po. Oh. So, kasi itong mga priest, sila po ang may authority from the government, mga kapatid. Para magdeklara, pag may sakit ka na ketong, oy, magaling ka na, sige, bumalik ka na sa bahay mo. Sige, makihalubilo ka na sa mga community. Kasi pag may sakit ka na ketong nung araw, hindi ka pwedeng tumira sa loob ng syudad, kundi aalisin ka dyan at dadaling ka outside the city. Nakikinig mga kapatid? At doon marami mga ketong doon, marami sila. Sama-sama na doon sa mga Samaritans, yung mga hindi Samaritan, mga Hudyo, Hindu-Hudyo. Basta pag may sakit ka na ketong, doon lang kayo sa isang lugar. But outside the city. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? And then, sabi ng Bible dito, sabi ng Biblia, as they went, habang sila ay papunta sa priest, they were cleansed. That's the miracle. Amen? Papunta pa lang sila, gumagaling na sila. By the way, hindi po nagpapagaling yung pari, mga priest. Sila lamang po ang nagdideklara kung magaling na ang isang taong may ketong. Kaya pinapapunta ng Panginoon. Pero makita nyo, hindi man lang kinamayan ng Diyos, hindi man lang iniyakap ng Panginoon Kristo. Hindi, sinabi lang ng Diyos, alright, punta kayo sa priest. At habang sila ay on the way sa priest, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, gumagaling na sila. Nakikinig kayo mga kapatid? Gumagaling na sila. Kaya sa verse number 15, sabi dito, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Yung isa, napansin niya, habang papunta sila, ilan sila na magkakasama? Ilan sila na magkakasama? 10 lepers. Amen. 10 may ketong. Ayan, habang sila ay papunta sila doon sa priest, napansin yung isa, magaling siya, gumaling na. Nawala yung ketong. Luminis yung buong kutis niya, yung buong katawan niya, luminis, gumaling, as in, nalinis siya, magaling na siya. At ang sabi niya, turn back, ang ginawa niya, bumalik siya, at nagpakita
at sumisigaw siya, at ang sabi niya, with a loud voice, glorified God. Bumalik siya at sumisigaw siya. Mga kapatid, hindi nga natin alam kung kailang gaano nakatagal itong ketong na ito sa kanya. Nakikinig kayo, amen. Pero akalain mo sa isang iglap, nakita siya ng Diyos, na-meet niya ang Panginoon sa isang iglap. Sabi ng Bible, pinagaling niya o pinagaling siya. Kaya ikaw ba namang hindi matutuwa? Amen? At mamamangha at nagsisigaw siya at bumalik siya sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, he glorified God and fell down on his face. Lumuhod siya sa Panginoon at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. At alam ng Diyos na siya ay hindi Hudyo, purong Hudyo. Alam ng Diyos na Samaritan ito. At hindi siya nahihiya sa Panginoon na bumalik sa Panginoon. At siguro sabi ng Panginoon, wala akong pakialam kung ang Panginoon man ay Hudyo, ako ay Samaritan. Basta bumalik ako sa Panginoon, magpasalamat ako sa Diyos. Come on, amen. Bakit siya magpapasalamat sa Diyos? Kasi alam niya na merong ginawa ang Diyos sa kanya. Pinagaling siya ng Diyos, nilinis siya ng Diyos, pinagaling siya ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala ako na ang bawat isa din sa atin ay merong ginawa ang Diyos sa atin. And then, anong sabi ng Bible? There are, sabi ng Biblia, and Jesus answering and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And in verse number 17, and Jesus answering said, di na makinig kayo, nung bumalik yung napagaling, tignan nyo kung anong sinabi ng Diyos. Come on, basahin nyo nga yung verse number 17, basahin nyo. Alright, basahin nyo ng malakas, katulad ng kasilakas itong nagpapasalamat na ito. Verse number 17, itong sinabi ng Diyos. Ready, read. And yun. Alam niyo, ang sagot ng Panginoon, di ba 10 kayo na pinagaling ko? Pero nasaan yung 9? Amen! 10 kayo na pinagaling ko, pero nasaan yung 9? Sabi ng Diyos, di ba nandun ka, nakaupo ka kaninang umaga, bakit ngayong hapon wala ka na doon? Konti na lang nag-i-amen. Mahirap ba unawain yung verse? Anong hinanap ng Diyos? Yung 9, where are the 9? Di ba 10 kayo? Ngayon nasaan yung 9? Di ba sabi rin ng Panginoon, di ba nakaupo ka dyan kaninang umaga, ngayong hapon nasaan ka na? Oh, nagtitingin lang kayo. Oh, anong sinasabi nyo? Hindi para sa akin to, para sa kanya ito. Para sa iyo to, kapatid. Kung anak ka ng Diyos, para sa iyo to. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Para sa ito, hindi para sa mga taong nasa labas. Kapatid, tinan nyo na maigi, ha? Makinig ka na maigi. Makinig ka na maigi. Sino ang sinabihan ng Diyos na nasaan? O sino ang hinahanap ng Diyos? Di ba yung mga pinagaling ng Diyos? Nang tanong ko mga kapatid, di ba ikaw din ay nilinis ng Diyos ng inyong kasalanan? Di ba sabi mo nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Tanong, makinig ka na maigi. Sino sa inyo dito na nakakasigurado o nakakasiguro, Pastor, tinanggap ko na si Kristo, buo, totoo sa puso ko as my Lord and Savior? Can you raise your hands? Come on, raise it up. Raise it up. Alright. Anong ibig sabihin yan? Tinanggap mo na si Kristo, tama? Alright. Salamat. Thank you. Ibig sabihin niyan, kapatid, kung totoo natin tinanggap si Kristo, nilinis din tayo ng Diyos ng ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ng Diyos ng ating kasalanan
binura na ng Diyos lahat-lahat ng record natin ni katiting na kasalanan, kapatid. Burado na sapagkat si Kristo mismo ang nagpahayag ng kanyang paglilinis, pagpapatawad mismo on the cross of Calvary. He was crucified, died, buried, and rose again for you and for me. Kapatid, naniniwala ba kayo na may ginawa ang Diyos sa atin sa cross ng Kalbaryong? For us to forgive our sins, for us to cleanse all our unrighteousness. Anong sinabi ng Diyos? He cleansed us all our sins and our unrighteousness. Kung ano ang ginawa niya doon sa 10 lepers, exactly sa mga nagsasabing tumanggap kay Kristo sa mga tao na nandito sa loob ng auditorium, ganun din ang ginawa niya sa atin, katulad ng ginawa niya sa kanila. Tanong, kapatid, meron bang ginawa ng Diyos sa iyo? Ngayon, kung may ginagawang Diyos sa iyo, ginawa ng Diyos sa iyo, pinatawad ka rin sa inyong mga kasalanan, nasaan ka pag linggo ng hapon? Kaya, pag gumawa tayo ng desisyon, number one, sulat nyo to. Kaysa nakatunganga lang kayo, mga kapatid. Number one, always make a decision by faith. Always make a decision, a biblical decision. Spiritual decision. Huwag kang gagawa ng decision na hindi spiritual. Nakikinig tayo? Huwag tayong gagawa ng decision, kapatid, na hindi spiritual. Huwag kang gagawa ng decision na hindi hango sa pananampalataya. Tingnan mo yung mamang ito, kapatid, yung 10 ito. Tingnan mo, ano sabi nila? Ay, have mercy on us, Jesus, Master, have mercy on us. So anong puhunan nila? Faith. Anong ibig sabihin ng faith? Faith means trusting God by His Word. Trusting God based on His Word. Kaya makita mo itong 10 ito, nagtitiwala sila na si Jesus ay magpapagaling sa kanila. Si Kristo ang magpapagaling sa kanila. For how many years na sakit na nila yon, may ketong sila, pero si Kristo, kapatid, nagtitiwala sila na si Kristo lamang ang magpapagaling sa kanila at pinagalingan niya sila itong 10 ito. Pero sino lamang ang bumalik sa Panginoon? Ilan lamang yung bumalik sa Diyos, mga kapatid? 10 out of 10, isa lang. Ngayon, kung gagawa tayo ng decision, kapatid, kaya nga sabi ng Diyos dito, tingnan nyo, anong sabi niya dun sa isa? Sa verse number 19, anong sabi niya? And He said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Na makinig kayo. Sa verse 19, hindi na yun sinabi sa mga 10, kundi sinabi na niya doon sa nag-iisang bumalik sa Panginoon. Amen! Mali ba lang, kapatid, kaya siguro hindi kayo bumabalik ng hapon. Maari siguro, mga kapatid, hindi ka pa talaga totoong pinagaling ng Diyos. Baka hindi ka pa totoong tumanggap kay Kristo. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, by works ang kaligtasan. Pero makita natin dito, ang totoong isang anak ng Diyos na gumagawa ng matinong desisyon, ay ang decision lagi na gagawin mo dapat bunga ng pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa Panginoon. And that is a by faith decision. Kapatid, nakakatakot na pag gumawa ka ng decision mo ay carnal na decision. Naintindihan natin? Kaya ang pinakamagandang decision na gagawin natin ang bawat decision na gagawin natin, it must be by faith. It must be
based on the Word of God. It must always be based on the Lord Jesus Christ. It must be based to by faith. Amen. Bunga dapat yan ang pananampalataya natin sa Diyos. Ibig sabihin dapat, kapatid, pag gumawa ka ng decision mo, ultimo maliit na decision, it must be based on the Word of God. It must be based on the Bible. It must be a spiritual decision, not a carnal decision. Ipapahamak ka niyan. Sabi nga ng Bible, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam mo itong nag-iisang ito, hindi niya nakikita yung dulo ng kanyang decision na ginawa niya, kapatid. Pero alam niya na paghagalingin siya ng Diyos, nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, kapatid. Kaya, alam mo, anong sabi ng Panginoon? Thy faith hath made thee whole. Come on, amen. Yung iyong pananampalatay, siyang nagpagaling sa iyo. Come on, amen. What a decision, amen. Makinig kayo, huwag kayong gagawa ng decision based on majority. Huwag kayong gagawa ng decision dahil marami itong gumagawa. No. Makita niyo ito, mga kapatid, yung 10, pinagaling ng Diyos, pero hindi bumalik. Outnumbered ito. Pero wala siyang pakialam. 9 kayo. Alright, bala kayo, 9 kayo. Pero ano sabi niya? Wala akong pakialam kung ako lang ang mag-isa na bumalik sa Diyos. Babalik pa rin ako sa Panginoon at ako'y babalik sa Kanya sapagkat alam ko pinagaling niya ako. Again, kapatid, huwag kayong gagawa ng decision because of majority. Kahit na mag-isa mo lang, ang mananampalataya sa school, sa opisina, sa trabaho mo, basta mga kapatid, pag gumawa ka ng decision, kahit hindi kampihan ng marami, basta alam mo na yung decision na ginawa mo, aprobado ng Diyos. Diyos ang kakampi mo. Kahit mag-isa ka dyan, pag Diyos ang kakampi mo sa decision mo, it please God, the God of heaven. Tingnan nyo ito, ha? May naririnig ka which hindi dapat. Kaya lagi kong tinatanong si Sir Ariel, bakit walang nabaptize sa inyo? Kasi naririnig nyo siguro yung mga nauna sa inyo na ganito, ganyan. No way. Alam nyo kayo, hindi kayo aksidente na dinala ng Diyos dito. Diyos ang nagdala sa inyo dito. Instrumento lang si Brother Ariel. Pero sino sa inyo dito ang sumusunod sa tubig ng bautismo? Yung may iba hindi na sumusunod. Alam nyo kung bakit? Kasi based yung mga nauna sa inyo, hindi ko alam kung anong sinasabi sa inyo. Makinig kayo. Huwag kayong makinig sa kanila. Pakinggan yung Word of God. Kung malinaw sa puso nyo na tinanggap nyo si Jesus as your Lord and personal Savior, wala kayong dapat pakialam kahit sino magsabi, kahit marami sila. Pero ako magdidesisyon ako that I will obey my Lord and water baptism. Ano nyo, mga kapatid? Kasi maraming beses gumagawa tayo ng decision. Tingnan nyo, napakaganda pag ang decision o paggawa ng decision mo based on biblical faith. Naintindihan nyo ba, mga kapatiran ko? Tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Faith. What is faith? Persuasion. Matibay na paniniwala. Credence. Tiwala. Mga kapatid, ayokong gumawa ng decision. Pakinggan nyo to. Everybody, eyes in front. Hindi ako gagawa ng decision na wala akong tiwala sa decision kong gagawin. Nakuha nyo? Saan ka nakakitang gumawa ng decision tapos wala kang tiwala sa decision na ginawa mo? That's foolishness. That's foolishness. Nakikinig kayo? Gumawa ka ng decision. After all, you don't trust your decision that you made.
That's foolishness. Kaya nga pag gumawa ka ng desisyon, dapat may tiwala ka sa desisyon na ginawa mo. Pag gumawa ka ng desisyon, dapat hindi ka takot sa desisyon na ginawa mo. Faith means reliance. Pag-hope natin, pag-asa natin, truthfulness of God. Faith means truthfulness of God. Faith means assurance, kasiguraduhan, kumpiyansa natin, conviction natin, matibay na paniniwala, constancy natin, katapatan nito. Mga kapatid, napakasarap gumawa ng desisyon na mula dito ang aking ginawang desisyon, hindi ako nang huhula. May matibay na batayan ako. Tingnan nyo to. Ano sabi ng Biblia? Hebrews 10:38. Now the just shall live by faith. Hebrews 11:4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Anong puhunan ni Abel? Bakit nagkaroon siya ng offering na more excellent? Anong puhunan niya? Faith. Anong decision niya, mga kapatid? Anong batayan ng kanyang decision? Bakit nakapag-offer siya sa Diyos na tinatawag na more excellent sacrifice than Cain? By faith. Hey, amen! Sabi ng Bible, Hebrews 11:5, by faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. Kaya nga napakaganda, mga kapatid, ang pinakamaganda na decision, it must be based on the Word of God, based on our faith. Because faith please God. Nakakatakot na napakahirap gumawa ng decision na hindi Diyos ang ma-please. Hindi ako gagawa ng decision kung tao din lang ang ipiplease ko. No way! Naintindihan natin? Please, don't make any decision na tao lang ang i-please mo. Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, let us always learn to make a decision that God will please. Sus Mario, mas maganda na pag gumawa ka ng desisyon, Diyos ang masaya. Mas sigurado ako na pag gumawa ko ng desisyon, Diyos ang ma-please. Sister Leonora, huwag ka matulog. Hindi na-please ang Diyos pag natutulog ka. Huwag kayo matulog. Makinig kayo. Amen? Ano sabi ng Bible? For without faith, it is impossible to please God. Amen. Tingnan mo si Noah, anong puhunan nila, kapatid? By faith. Tingnan mo si Abraham, anong puhunan ni Abraham? By faith. Anong puhunan ni Isaac? By faith. Anong puhunan ni Jacob? By faith. Anong puhunan ni Joseph? By faith. Anong puhunan ni Moses? By faith. Anong puhunan ni Rahab? By faith. By faith. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapatid, napakasarap gumawa ng decision na mula sa aking pananampalataya because the finisher of my faith is Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, napakasarap gumawa ng decision na Diyos ang kumikilos. Diyos ang may control sa decision mo.
Bira talaga. Makinig kayo, hindi ba kayo natatakot kayo mga sumasalungat lagi sa preaching? Ha? Kapatid, nakakatakot na decision pag sinabihan na kayo na bumalik kayo ng hapon at hindi nyo sinusunod, ibig sabihin, sinasalungat ninyo ang Diyos. Mario, I tell you mga kapatid, ako di baling kontrahin ko ang kapwa kong tao, wag lang Diyos. Ha? Amen? Do you fear God? Mga kapatid, makinig kayo. There are two groups of people on these passages. Grupo na nag-iisang gumawa ng desisyon, bumalik sa Panginoon. Grupo ng siyam, pero walang desisyon na bumalik sa Diyos. Saan kayo dito sa dalawang grupong ito? Ha? Saan kayo? Come on, amen? Mamaya hapon tutuloy natin to. Again, pag gumawa ka ng decision mo, kailangan Diyos ang mabilis. Huwag kang magbase sa dami ng tao. Kundi magbabase ka, pag gumawa ka ng desisyon, Diyos ba ang matutuwa? O diablo ang matutuwa? Ha? Alam mo, bilib ako dun sa isa. Nakikinig kayo? Sabi ng Diyos, di ba 10 kayo? Nasaan yung siyam? Naunawan niyo ba yun? Naunawan niyo mga kapatid? Sabi ng Panginoon, di ba nakaupo ka rin diyan kaninang umaga? Bakit wala ka na doon ka? Wala ka na doon ngayon? Ha? Nandoon ka kanina sa pananambahan. Bakit ngayong hapon wala ka na? Saan kayo grupo sa dalawang grupong ito? At kung kayo ay tatanungin ko, saan nyo gustong sumama? Doon sa siyam o doon sa isa? Hindi kayo makapagsalita. Ha? Saan nyo po gustong kumampi? Doon sa nagdesisyon na nag-iisa, sabi niya, balik ako sa Panginoon. O yung siyam na walang pakialam sa Diyos? Saan nyo gustong kumampi, mga kapatid sa Panginoon? Doon sa siyam o doon sa nag-iisa na please niyang Panginoon? Come on. Simple lang, di ba? Kayo katulad nyo, bakit kayo magbibes sa mga nauna sa inyo? Ha? Baka may mga nagkukwento-kwento sa inyo na, naku, huwag kayong magpabaptize doon. Pag nagpabaptize kayo doon, ganito ganyan. Foolishness. Bakit sila susundin nyo? Bakit hindi itong susundin nyo? Mas magaling ba sila sa Diyos? Come on, amen. Ha? Di ba? Mag-isip kayo na maigi. Ako, nung araw dumating din ako sa ganyang edad ninyo. Ha? Hindi ako laking Baptist. Pero, alam niyo yung testimony ko, nakukwento ko sa inyo. Hindi ako dumaan sa alak. Hindi ako dumaan sa sigarilyo. Hindi ako dumaan sa pasugalan. Hindi ako dumaan sa lakwatsahan, barkadahan. Nag-aral din ako sa Manila, malayo sa magulang ko. Pero sabi ko sa mga nagyayaya sa akin, huwag niyo ako yayayain ng uminom ng alak sapagkat ang alak ay hindi yan nakakabuti sa atin. Sa diablo yan.
Oh, totoo, pinaprangka ko na. Matagal akong striker sa Fort Bonifacio. Niyayaya ko sa mga kasama kong striker. Sabi ko, huwag niyo ko yayahin, huwag niyo kong pilitin, please. Magkakasuntukan tayo pag ano. Oh, prangkahan yon, sinasabi ko yon. Nung araw, medyo mataba-taba ako, malakas pa ako. Kahit wrestling, kaya ko. Sabi ko, huwag niyo ko yayain dyan. Kasi wala akong kinabukasan yan. Hindi na ako naniniwala dyan na sasagawain yan. May paninindigan ako. Kaya kung gumawa ka ng paninindigan, gumawa ka ng desisyon, pinakamagandang ma-please ang Diyos. Do you hear me, mga kapatid? Sabihin ko sa inyo, at tanong ko sa inyo, napi-please mo ba pag hindi ka nagsisimba ng hapon? Ang Diyos? Tapos sabi mong anak ka ng Diyos, sabi mong baptist ka, sabi mong Kristiyano ka, sabi mong tinanggap mo si Kristo. Nasaan ka paghapon? Tanong ng Panginoon di pa 10 kayo? Where are the 9? Amen? 10 kayo, nasaan yung 9? Oh. Ngayon, tumay tayo lahat, gumawa kayo ng desisyon. Pag binigyan ko na kayo ng mga parameters, nakikinig mga kapatid? Binigyan ko na kayo ng parameters, limit, boundaries, how to make decisions. I believe you know now how to make decisions. Number 1 lang na punto, dapat pag gumawa ng decision, ma-please ang Diyos. Huwag nating i-please ang tao. Alright, come to this altar, kneel down and talk to God. Come on. Come on. Come to altar. You talk to God personally. Mas maganda na lumapit ikaw mismo sa Diyos at ilapit mo mismo yung sarili mo sa Panginoon. My question is, yung bang gagawin mo ngayon na desisyon para mamayang hapon, Diyos ba ang mapiplease? Yung bang gagawin mo na decision para mamayang hapon, para bukas, para sa susunod na buwan or para sa taong ito, kaya bang i-please ang Diyos yung gagawin mong decision na yan? O like, gusto ko yung isa na pinagaling ng Diyos. Ano sabi niya? He turned back, glorified Jesus, lumuhod siya, nagpasalamat siya. Kahit mag-isa lang siya. Wala siyang kakampi, wala siyang kasama. That's what we need. Hindi natin kailangan ng kasama o iba para gumawa ng desisyon. Pag gumawa ka ng decision mo, ito lang. Salita ng Diyos. Based on our faith. Because faith please God. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe na narinig po namin. And now we learn how to make a decision, oh God. At hindi po dapat kami gumawa o gagawa ng mga decision sa buhay namin to please man, but to please God. A carnal decision, but a spiritual decision. Or decisions of God. Katulad po yung pinagaling nyo.
Hindi man sumama yung siyam, pero gumawa siya ng permis na decision. Hindi siya nagbase kung ilan sila, kundi ang pinagbasihan niya, Panginoon, yung ginawa niyo po sa kanya. That you healed him and you cleansed him, O God. Dapat ganun din po kami. Meron naman po kaming ebidensya na may ginawa kayo sa aming buhay. Dapat yun po ang gawin naming instrumento. Information, elimination, examination, and illustration na kami gagawa ng isang decision that will please you, O God. Salamat po. Pagpalain niyo po yung mga anak. Pagpalain niyo po yung kanilang mga decisions, Panginoon. Please, O God. Maraming beses niloloko kami ng kamunduhan. Maraming beses niloloko kami ng sanlibutan ito. Kaya wala kaming matinong desisyon sa buhay namin. Pero salamat na meron kaming naririnig, meron kaming simbahan, meron kaming preacher, meron kaming pastor, meron kaming salita ninyo, Panginoon. We have your word, the King James Bible, in our hands, O God. Meron kaming pananampalataya mula sa inyong salita, batayan ng aming desisyon. O mga decisions, Panginoon. Please, gawin niyo po, gabay ang mensaheng ito, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Pagpalain niyo pong bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so I hope may naunawaan ba tayo?